Sa lahat, marami pong salamat, Panginoon, sa panibagong pagkakataon na muli ay nandito kami sa bahay-sambahan. Salamat po, O Diyos, dahil patuloy kang tapat sa buhay namin, Lord. Tunay nga na sa iyo lamang aming papuri, Panginoon. Sa iyo lamang aming pagsamba. Marami pong salamat, Panginoong Diyos. Dahil sa kabila ng malakas na ulan, but still, nandito pa rin po kami. Iningatan niyo po kami, Panginoon. Marami pong salamat. At sa umagang ito, Panginoon, muli ay mag-aaral kami ng iyong salita. Dalayan ko po, Panginoon, na buksan niyo po ang puso at isipan ng bawat isa upang magkaroon ng complete transformation po ang bawat isa. Upang tumimo po sa puso ng bawat isa ang mga salitang bibitawan po ng iyong lingkod. Maging isang binhi, Panginoon, na kung saan ay tutubo po upang magamit po sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Lord, I'm asking for your triple portion of your anointing, Panginoon. Na yung salita niyo lamang po ang tanging lalabas sa aking mga labi. Hindi yung aking sariling galing, Panginoon. Hindi yung aking sariling talino. At marami pong salamat sa opportunity, Panginoon, na binigay niyo sa inyong lingkod upang magamit bilang isang instrumento ng iyong salita. Marami pong salamat. Ito po ay tinataas po namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ayun. So, ganito po pala yung feeling na nandito sa stage. So, ako po ay honestly kinakabahan po sa araw na ito sa inyong harapan. Pero I know that the Holy Spirit will guide me sa lahat ng sasabihin ko po dito sa unahan ninyo. And gusto ko pong buksan nyo ang yung Bible. Kung meron po kayong Bible dyan sa inyong, kung meron po kayong tangan na Biblia ngayon, buksan po natin yung ating Bible sa Acts chapter 5, verse 1 to 10. So ito po yung devotion natin ngayong araw na ito is sa Acts chapter 5, verse 1 to 10. So ito pong storya na to, kwento ko po sa inyo yung mabilisan lang po na kwento kasi medyo mahaba po ito. So, meron po ditong dalawang mag-asawa na nagngangalang si Ananias at si Sapphira. Or sa Ingles, Sapphira po ang pronunciation po niya sa wikang Ingles. Sa Tagalog po ay si Sapphira. Dalawa po silang mag-asawa na kung saan ay nagbenta po sila ng lupa. At yung pinagbentahan po ng lupa ay supposedly ay ibibigay po nila ng buong buo sa simbahan. Kasi kung mababasa po natin sa Acts chapter 4, kung babalikan po natin yung devotion po natin kagabi, sa verse 32 to verse 37, ang mga churches po noon, yung mga church people po noon is napaka-generous po nila at nagkaisa po sila na magtulungan sa ministeryo ng ating Panginoong Jesus. So, ang ginawa po nila sa Acts chapter 4 is, yung mga ari-arian nila is, hindi po nila inangkin na sa kanila. Kumbaga, binenta po nila ito and binigay po nila sa mga apostol upang magamit po para makatulong po sa ministeryo po ng ating Panginoong Jesus. At meron pong isang tao po dito sa Acts chapter 4 na tinatawag po na si Bernabe. So siya po ay nagbenta ng ari-arian niya and binigay po niya lahat sa ministry o sa church ng para magamit po sa ministeryo ng ating Panginoong Jesus. Then kung itutuloy po natin, ito na po yung devotion po sa Acts chapter 5 verse 1 to 10.
Ganon din po yung ginawa ng dalawang mag-asawa. Nagbenta rin po ng lupa. Ang dalawa pong mag-asawa ay nagngangalang si Ananias at si Safira nga po. Nagbenta po sila ng lupa and supposedly nga po is ibibigay po nila yung 100% ng pinagbentahan ng lupa. Pero po ang nangyari dito, kung babasahin ko po sa verse 1, subalit mayroong mag-asawa na nagbenta ng kanilang ari-arian. Ananias at ang pangalan ng lalaki at Safira naman ang babae. Sa verse 2 po, hindi ibinigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan na sinang-ayunan naman ng kanyang asawa, isang bahagi lamang ang kanyang ipinagkatiwala sa mga apostol. Kung tutuloy pa po natin, kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Now, the problem here po sa kwento ni Ananias at ni Safira is not about generosity. It's all about honesty po. Kumbaga, sige, given na kesyo malaki o kesyo maliit yung binigay. Pero the fact na nagsinungaling ka sa banal na spirito po, yun po yung pinakamalaking kasalanan na ginawa ni Ananias at ni Safira. Ngayon, they try to manipulate everybody or everyone na nasa church na sinasabi nila na binigay po namin yung buong buo. Tinanong po kasi sila ni Pedro, binigay naman po namin yung buo. Pero ang hindi nila alam po ni Pedro o na-discern po ni Pedro na hindi po nila binigay yung buong pinagbentahan ng lupa. Now, anong gusto ko pong sabihin sa inyo dito? Sabi nga, they try to manipulate everyone. Gusto nilang magpakitang tao na, okay, sige, binigay ko nagbigay naman ako ng malaking halaga. Ito na po yung lahat, pero hindi naman po talaga. Kumbaga, nagpakitang tao lamang po sila dito sa storya nila dito. Now, ang gusto ko pong sabihin sa inyo, marami pong Kristiyano sa ngayon na nagpapakitang tao lamang po dito sa loob ng simbahan. Na they are saying that, Lord, naglilingkod po ako ng totoo. Pinapakita ko po sa lahat na naglilingkod po ako ng totoo. Pero kagaya lamang po ni Ananias at ni Safira na tinago yung kasalanan at yung buong katotohanan. Now, habang nagbubulay-bulay po ako kaninang madaling araw, kasi 12:00 po ako nag-devotion, pinag-aralan ko pong mabuti, Lord, ano bang gusto mong sabihin sa akin dito sa verse 5 na to? Verse 5, chapter 5, verse 1 to 11. Lord, pakita mo nga sa akin kung ano yung gusto mong sabihin. And nagkama po ako sa question na, what is the true identity of a Christian? Diba? Ano ba talaga yung tunay na identity ng Christian? Ano ba talaga siya? Paano ba natin malalaman kung tunay ba tayong Kristiyano? Kasi ito sila Safira po at Ananias. Kristiyano po sila dito. Pero pilit nilang tinago yung kasalanan nila. And napatanong po ako sa sarili ko na, Lord, am I a true Christian? Lord, paano ko ba malalaman pag tunay na Kristiyano? And sabi ng Panginoon, God revealed to me, Gabriel or Gab, ako po pala si Brother Gab. Gab, anak, malalaman mo ang tunay na Kristiyano mamaya. Malalaman natin lahat mamaya. Pag sinabing mamaya po, pag wala na tayo dito. Mamaya po, pag tayo mo dyan at paglabas mo, malalaman natin
kung talagang totoong Kristiyano tayo. Yung tipong ikaw na lang mag-isa, yung tipong pagpasok mo sa trabaho, yung tipong pagpasok mo sa eskwelahan, yung tipong pag-uwi natin sa bahay at kausap na natin ang ating asawa, dun mo malalaman kung totoo ka bang Kristiyano. Yung wala nang nakakakita sa'yo at wala nang nakakakilala sa'yo. Amen po ba? Kasi dito, hindi po pinagplanuhan po nilang dalawang mag-asawa. Wala pong nakakaalam nun. Diba? Dun sa plano nila. Na, sige, itabi na natin tong itabi na natin tong malaking porsyento ng pinagbilhan. Ito na lang ibigay natin. Tapos sabihin natin sa mga apostol na ito na po lahat yung pinagbentahan ng lupa. So ganun din po tayo. Ano pong ginagawa natin kapag wala nang nakakakita sa atin? Kapag tayo na lang pong mag-isa? Ano pong pinapanood natin kapag tayo na lang mag-isa? Diba? Ano pong pinakikinggan natin kapag tayo na lang mag-isa? Ano pong lumalabas sa bibig natin pag nakatalikod ang ating cell leader? Ano pong lumalabas sa isip natin o anong iniisip natin kapag wala na si pastor sa harap natin? Tayo pa rin po ba ay totoong Kristiyano? Nakakalungkot po ang isipin na yung ibang mga Kristiyano ay Kristiyano lang po dito sa loob ng simbahan. Hindi ko po sinasabing masama po magtaas ng kamay, hallelujah. Hindi po masama yun ha. Actually, natutuwa po ang ating Panginoon doon. Pero hindi po natatapos yung pagiging Kristiyano dito sa loob ng simbahan. Hindi po natatapos yung basta tataas ka lang ng kamay at kakanta at papalakpak. Kasi pag natapos po dito, sa loob ng simbahan, hindi po Christianity yun. That's a religion. Tandaan po natin ang religion ay hindi equal sa Christianity. Dahil ang totoong Kristiyano ay may deep relationship sa ating Panginoon na kahit saan ka magpunta, Kristiyano ka pa rin. Kahit walang nakakakita sa'yo, Kristiyano ka pa rin. Nakakalungkot pong isipin yung iba po. Most of us, hanggang dito lang yung pagiging Kristiyano. Hindi natin madala sa labas. Just like Ananias and Sapphira, they tried to manipulate the church and even the Holy Spirit. Pinagsinungalingan po nila yung banal na Spirito. Dahil hindi po yun yung totoong identity nila. Dahil meron pala silang tinatagong kasalanan. Ngayon, kung babalikan po natin yung verse 3 and verse 4, dito po ako magfo-focus. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? So paulit-ulit siyang tinanong ni Pedro, bakit? Bakit mo nagawa yun, Ananias? Bakit? So natanong ko rin, bakit nga ba niya nagawa? Di ba? Kung mapapansin po natin sa mga these past few weeks o few days ng ating mga devotion. Sino po ba dito nagde-devotion? Taas po kamay. Konti lang. Kayo po, dyan sa likod, nagde-devotion po ba lahat? O yun. Kung mapapansin po natin yung devotion po natin, it's all about the Holy Spirit. Baga laging kasama po sa devotion po natin na po, yung banal na Spirito. Ngayon po, napatanong po ako dito, bakit nga ba nagawa ni Ananias and Sapphira yung ganong klaseng kasalanan, yung pagsisinungaling, di ba? Yung panloloko. And sabi sa akin ng Panginoon, because they ignore the Holy Spirit. Hindi po nila sinama
sa bawat desisyon nila o sa bawat gagawin nila yung banal na spirito. Bagkus they submit to sin rather than submitting to the Holy Spirit. Mas pinili po nila yung sarili nilang plano, mas pinili po nila yung kaisipan nila, mas pinili po nila yung tawag ng puso nila, yung gusto ng kanilang pagkatao. Yung po yung sinunod nila, hindi po yung Holy Spirit. Kaya po tayo po ay mag-ingat po sa mga quotes na, alam niyo po ba yun, yung just follow your heart. Yung mga ganon, just follow your heart. Diba? Follow your dreams. Mali po yun. Dahil ito pong pusong to at isipan na to, pwede po yan magkamali. Makasalanan po yan. Ang kailangan po natin gawin, follow the Holy Spirit. Hindi follow your heart. Kasi magkakamali at magkakamali ka sa bawat desisyon mo sa buhay kapag hindi mo in-include ang Holy Spirit sa bawat desisyon mo sa pang-araw-araw. So follow the Holy Spirit. Yun po yung malaking pagkakamali ni Ananias dito at ni Safira. Hindi po nila in-include yung Holy Spirit sa desisyon nila. Inignore po nila yung Holy Spirit. And madalas po sa atin, kaya po tayo pilit pa rin nakukuha ni Satanas o na-fall pa rin into trap ni Satan kasi minsan po ay hindi po natin sinusunod ang banal na spirito. Tandaan po natin, yan yung iniwan ng ating Panginoon, Jesus, upang maging helper natin. Upang maging helper, biruin nyo, meron tayong helper dito. Diba? Meron tayong helper dito sa lupa. So dapat lang nai-include natin siya sa bawat desisyon natin sa buhay. Don't ignore the Holy Spirit. Follow the Holy Spirit. At tatlong bagay po yung nakita ko dito. Tatlong bagay po ang nakita ko sa banal na spirito dito sa kwento ni Safira and ni Ananias. So 3 things is, first, ako may ano po kayo dyan, may ballpen and notebook. Pwede nyo po itong ilista. First is, the Holy Spirit is the revealer of the sin. Since si Pedro po ay filled with Holy Spirit po ng mga panahong yon. Kasi po kung babalikan nga po natin yung devotion, they are filled with the Holy Spirit. And sabi nga po dito, the Holy Spirit is the revealer of the sin. So wala pong maitatago sa banal na spirito. Wala po tayong maitatago sa banal na spirito. So kahit walang nakakita doon sa ginawa o sa plano ng dalawang mag-asawang ito, since Peter is filled with the Holy Spirit, na-discern niya yung ginawa ng dalawa. So maging tayo sa buhay natin, upang ma-discern po natin kung kasalanan po ba itong gagawin natin o hindi, kailangan filled tayo with the Holy Spirit. Para sa bawat desisyon natin, kakausapin tayo ng banal na spirito. O kakausapin natin tatanungin natin yung banal na spirito, Holy Spirit, okay ba itong gagawin ko? Okay ba itong plano ko? Kasi pag hindi po natin siya in-include, hindi po marireveal sa atin. Mabubulag pa rin tayo ng kasalanan. Mabubulag pa rin tayo ng temptation. Kapag hindi tayo filled with the Holy Spirit. Tandaan po natin, wala pong nalilihim sa banal na spirito. Wala pong nalilihim sa Diyos. Lahat po ng kasalanan na nagawa, ginagawa, at gagawin mo pa lamang, alam yan ng banal na spirito. Alam yan ng Diyos. Wala po tayong maililihim. Pangalawa po,
The Holy Spirit is the reprover of sin. Pag sinabi pong reprover is to rebuke or to disagree or disapprove. So ang Holy Spirit po pala ay kinakausap tayo every time na malilid na tayo into temptation, into sin. Sasabihin sa atin ng Holy Spirit, anak, huwag mo tong gagawin, masama yan. Anak, mas maiging ito yung gawin mo. I-rebuke ka niya. Anak, mali ang gagawin mo, mali ang ginawa mo. Nire-rebuke po tayo ng banal na spirito. Kung bubuksan po natin yung ating Biblia sa John chapter 16 verse 8. Sabi po dito, ang gawain ng banal na Espiritu Santo, ito po. Pagdating niya ay ang kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. So patutunayan niya sa inyo na mali ang gagawin mo, na kasalanan niyang gagawin mo. Kaya napakahalaga po sa isang Kristiyano o sa buhay ng isang Kristiyano na meron po tayong relasyon sa banal na Espiritu. Tandaan po natin, an open rebuke is better than a secret love. Diba? Mas maigi pang itinatama tayo. Wag sasama ang loob natin kapag tinatama po tayo. Kasi kapag tinama tayo, ibig sabihin mahal ka ng tao. At kapag tinatama tayo ng banal na Espiritu, ibig sabihin mahal niya tayo. Kapag tinatama tayo ng Panginoong Hesus, mahal niya tayo. Diba? Wag po sasama yung loob natin na, bakit lagi na lang mali yung nakikita? Diba? Kaya ka nga tinatama eh. Kaya nga kailangan mo yung banal na Espiritu. Kasi magkakamali at magkakamali ka. So the Holy Spirit rebukes the sin. Pangatlo po, the Holy Spirit is the remover of the sin. So 3 puntos lang po. The Holy Spirit is the revealer of the sin. The Holy Spirit is the reprover of the sin. And last, the Holy Spirit is the remover of the sin. He will separate you from the sin. Diba? He will convict us na kapag nagkamali tayo, anak, andito ang ating Panginoong Hesus. Na kapag nakagawa tayo ng kasalanan, tandaan natin, lumapit lamang tayo sa ating Panginoong Hesus. Diba? Go back to the cross. Go back to the cross. Dahil yun po ang isang paraan para matanggal po ang kasalanan sa ating buhay. Huwag po nating hayaan na patatagalin natin yung kasalanan sa atin. Dahil para po yung isang seed o binhi o buto na kapag tinanim mo dito, pinatagal mo, ano po mangyayari doon? Tutubo. Hanggang sa hindi mo na matanggal yung kasalanan na yun. Masasanay ka na. Diba? So every time na tayo ay nakakagawa ng kasalanan, the Holy Spirit convict us. Tandaan po natin, hindi po naririto ang banal na Espiritu para i-condemn tayo. Nandito po siya para i-convict tayo. Huwag po nating mamimisinterpret yon. Para i-convict tayo na go back to the cross at naghihintay ang ating Panginoong Hesus na bukas ang 2 kamay upang tanggapin ka at linisin ka ulit sa kasalanan. Diba? Gagawin ka ulit niyang parang niebe o snow na puting-puti. Just go back to the cross. So 3 puntos po ang pinakita po sa akin ng Panginoon dito. The Holy Spirit is the revealer of the sin. The Holy Spirit is the reprover of the sin. And the Holy Spirit is the remover of the sin.
So bago po ako tapos sa umagang ito, gusto ko pong iwan itong mga salitang ito sa inyo. Sabi po dito, the Holy Spirit reveals, rebukes, and removes the thing in our lives which keeps us away from God's blessing. At yung bagay na pong iyon ay yung kasalanan. So para po pala, yung identity natin bilang Kristiyano is ma-maintain natin kahit sa labas. Hindi lang po dito. Include the Holy Spirit po sa lahat ng desisyon natin. Kasi po ako, naranasan ko na pong hindi ko po in-include ang banal na Spirito sa bawat desisyon ko. At ako po ay napariwara. Totoo po yun. Ako po ay anak ng pastor, ng bishop. Pero hindi po yung sapat yun eh. Kasi sila po may deep relationship with the Holy Spirit. Pero ako po, personally, wala po. Kaya napariwara po yung aking buhay. Kasi hindi ko po in-include ang banal na Spirito sa bawat desisyon ko. Ganon din po ako, na nagda-drums po ako dito dati na pakitang tao lang. Paglabas, iba po yung attitude ko. Diba? Pero dahil nga merong banal na Spirito na magko-convict sa'yo para bumalik sa cross at para magsisi sa bawat kasalanan. Tandaan po natin, hindi pa po huli ang lahat upang magbago. Hindi pa po huli. Andyan po palagi ang banal na Spirito para ipaalala sa atin yun. At andyan po palagi ang ating Panginoong Jesus para tayo ay patawarin. Para tayo ay linisin ng kanyang banal na dugo. Diba? To ignore the Holy Spirit is to walk the way of foolishness and disaster. Kapag in-ignore natin ang banal na Spirito, para ka na rin lumakad papuntang impyerno. Papuntang ikakapahamak mo. Baga sa kanta, no? Ano po to? Highway to hell. Parang ganun po. Kapag in-ignore po natin ang banal na Spirito. Para na rin po nating nilagay yung sarili natin sa kapahamakan. And when we respect the Holy Spirit, is to walk the way of holiness and dedication. Diba? Kasi yan sasabihin natin, pag nirespeto natin ang banal na Spirito, anak, hindi yun yung tamang daan. Ito yung tamang daan, no? Papunta sa langit. Hindi yan. Kasi pag you follow your heart, magkakamali at magkakamali pa rin tayo. Kapag hindi mo nirespeto ang banal na Spirito, magkakamali at magkakamali tayo. Mapapahamak tayo. So, sa lahat po ng panahon at sitwasyon ng ating buhay, nawa ay makita po sa atin yung pagka-Kristiyano. Hindi lang po kapag kaharap ang ating pastor o kaharap yung ating mga church members, doon lang po makikita ang pagka-Kristiyano. Hindi po. Ang tunay na battle po ay paglabas mo dyan. Makikita po ang tunay na pagka-Kristiyano paglabas po natin dito ng simbahan. Tuwing Monday to Saturday. Yan. Diyan po matetest ang pagiging Kristiyano natin. Nawa po ay makita sa atin sa lahat ng sitwasyon. Whether tayo ay masaya, tayo ay malungkot, may pera man o wala, nasa taas ka man o nasa baba ng sinasabi nilang gulong ng palad, nawa ay makita pa rin yung identity natin bilang Kristiyano. Amen po ba? Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. And this moment, I want to take the opportunity po, no, para ipag-pray po ang lahat. Sige po, tayo po ay yumuko.
Panginoon, marami pong salamat sa banal na Espiritu, Panginoon, na binigay niyo sa amin upang maging katulong po namin sa bawat desisyon na gagawin po namin. Upang hindi po kami magkamali, Panginoon. Upang yung identity namin bilang Kristiyano ay madala po namin sa labas ng simbahan. Upang sa bawat sitwasyon po ng aming buhay, masaya man o malungkot, lagi po namin i-include ang banal na Espiritu sa aming desisyon. Marami pong salamat. Dalayan ko po, Panginoon, na ito pong mga salitang ibinigay niyo po sa aming lahat ay tumimo po sa puso at isipan po namin. Holy Spirit, lagi mong ipaalala sa amin kung ano yung tama at mali. Lalong-lalo na kapag walang nakakakita sa amin. Lalong-lalo na pag wala kami dito sa loob ng simbahan. Holy Spirit, we need your help. Lord Jesus, we need your help. Para sa muling pagbabalik mo, Panginoon, ay masumpungan mo po kaming tapat na naglilingkod sa iyo. Dahil, Lord, gusto po namin kayong makasama diyan sa iyong kaharian. Ayaw po namin mapunta sa impyerno, Panginoon. Gusto po namin sa piling nyo lamang, Panginoon. Marami pong salamat dahil alam ko, Panginoon, na ikaw po ang magbabago ng buhay isang tao. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Maraming salamat, Panginoong Jesus. At maraming salamat, Holy Spirit. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. So maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang Diyos.